Hello guys! What's up? For today's video nga, ang dami-daming naganap. So, meron na naman tayong panibagong video tutorial na gagawin. So, as you can see, I am doing satin ribbon rose petals. So, ayan, sinubukan kong gumamit ng soldering iron para mas mabilis at mas madali ang pag-fold ng mga petals. Kasi nahirapan ako dun sa lighter na binili ko, walang pang-adjust. So, ang laki-laki ng apoy, ayun ang ending, nasunog yung mga petals. So, eto, buti na lang meron palang extra soldering iron ang kapatid ko na ginagamit niya sa pag-repair ng mga cellphone. So, eto, gamitin muna natin. So, doble ingat lang sa paggamit ng soldering iron kasi once na uminit to, sobrang init talaga niya. And kapag antok-antok ka, tutulog-tulog ka, pwede kang mapaso at hindi lang 'to basta paso-paso lang, tanggal ang balat mo dito. So ayan guys, nilalagyan ko lang ng line yung gitna ng mga petals. Ito yung pang-outer layer ng petals natin. Kaya lang napansin ko na hindi pala 'to magandang soldering iron pang lagay ng lines dito. Mas maganda pa rin yung kandila or yung lighter. Kasi kahit hindi mo kailangang idikit sa apoy, nagfo-fold na siya, yung nagkakaroon na siya ng line. Dito kasi sa soldering iron, kailangan ididikit mo siya para masunog yung ribbon. So, para magkaroon ng line. Kaya lang bumubuka yung ribbon, nahahati siya sa gitna. So, hindi siya maganda. Okay lang siya 'pag nagfo-fold ka pa lang and then yung sa edge. So, ayan, natapos na natin ang paggawa ng petals. Umpisa na nating i-assemble 'to. Samahan niyo ako sa pag-assemble guys kasi, nakailang ulit na ako nito, nakailang try na ako. Pero hindi pa ako satisfied sa finished product. So, sa tingin ko meron pa 'tong igaganda. So, tingnan lang natin 'no, kailangan nating i-practice 'yan. So, 'pag meron tayong ginagawa na 'pag sa tingin natin ay hindi pa siya yung 100% ng ating, yung gusto nating outcome. So, puwede natin yang ulitin. Practice, practice makes perfect. So, ayan guys. Okay, thank you, thank you. That's enough. Thank you. Mas maganda yung kinakalabasan niya kaysa dun sa niro-roll kasi ilang beses ko nang triny yung niro-roll, yung rolling method, alam mo yun? Kaso lang, ang ending, hindi siya maganda. So, tabingi yung rose and then parang nagpatong-patong lang yung mga petals niya na hindi talaga maganda yung hindi ko pa siya mag-gets. So, kaya ganito muna yung ginagawa ko, yung paisa-isa kong dinidikit para naman sigurado ko, sure ko kung saan siya tatama 'no, para makita ko talagang sakto yung pagkaka-fold ng mga petals. Pero doon sa, ah, third and fourth layer natin, puwede na nating gawin na yung nakabuo na yung petals tapos ilalagay na lang natin siya para doon sa third and fourth layer. So, makikita niyo yan diyan sa video kung ano yung ginawa ko doon sa pang third and last layer. So, ayan, didikit-dikit ko na siya. Tapos kung gusto niyo ng mas malaking rose, puwede niyo pang dagdagan yung petals. Pero ito kasi yung ginagawa ko na, rose, siya yung yung basic and ito yung kadalasan na ginagawa sa mga nagpapagawa ng bouquets. So, ito yung kasi hindi siya magastos tapos kung gusto ng maraming rose, ayan. Maganda rin siya, saka malaking tingnan. So, kapag ginawa niyo yung ganitong style, malaki siyang tingnan. 'Pag dun kasi sa roll method,
parang ang liit ng rose niya. So, technique sa pag-ano nito, napansin ko lang 'no, nakailang gawa na kasi ako tapos 'yun kini-critic ko din yung aking sarili. So, ang technique pala para maging yung malaki yung rose, parang waghag siya 'no, nakabuka yung rose natin. So, hindi natin siya didikit masyado sa ilalim na parang ano, press na dikit yung ilalim. Ayun, nilagyan pa ng ano, may nalaglag kasi na glue stick do'n sa baba, sayang naman. So, gano'n tayo, 'di ba? So, ayan guys, if you like this video, don't forget to share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.